Kung pelikula o Netflix ito pong sinusubaybayan natin sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, ano pong titulo ang ibibigay ninyo? Pwede bang ang Matikas at ang Mayumi? Matikas versus Mayumi. O kaya naman gawin po natin brutal. Ang Macho versus Bading. Baka magalit sa akin yung LGBT community. Pasensya na po kayo ah. Yun kasi ang tawag ni Ramon Tulfo dito kay Alan Peter Cayetano, Bading. No? Hindi naman po yan nanggaling sa akin. Sinasabi yan ni Ramon Tulfo. Actually, dalawa nga po silang tinutukoy ni Ramon Tulfo. Yung nakakulong na din ngayon na si Senator Jinggoy Estrada, tinawag ni Ramon Tulfong Bading. But anyway, eto na nga po. Patuloy po nating sinusubaybayan ang malapelikula o Netflix na tagpo sa pagitan ni Senator Lacson at Senator Cayetano. Sa huling balita na ating pong pag-uusapan, nagbigay po ng pahayag si Senator Lacson na merong di umano'y 5 senador ang inikutan itong si Lacson, no? Pabor para kay Cayetano. Ay hindi, I'm sorry, ang inikutan nitong si Cayetano sa majority senators para kumbinsihin daw ito pong si Senator Lacson to cease fire. Pero yan po ay pinabulaanan nito pong si Alan Peter Cayetano kahapon sa kanyang live stream. At sa balita nga po na ito ng ABS-CBN nakalagay po dito, Cayetano denies seeking ceasefire with Lacson. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano on Thursday disputed claims that he is asking for a ceasefire in his world war with Senator Panfilo Lacson. Hindi po nagustuhan ito ni Senator Lacson. Wala daw po talagang sinseridad itong si Alan Peter Cayetano ayon sa interview niya kani-kanina lamang. In a social media live stream, Cayetano said that he is ready to face the allegations against him. Lacson has alleged corruption in public works projects in Cayetano's Taguig City Bailiwick. Sabi po dito ni Alan Peter Cayetano, imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa namang members yung ibang committee. Habang hinihintay natin ng SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? Cayetano said. Cayetano said no one was calling for a ceasefire. At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So, nung nagsimula siyang magsabi ng mga aligasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So, syempre, sinabi ko lang, wala. Tapos inaaraw-araw na niya ako. Tapos, totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yun. At isang senador, nagsabi sa akin, actually, mahigit sa isa. Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling. Hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala. Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. Lacson on Thursday declared there would be no ceasefire after exposing alleged anomalies involving infrastructure projects in Taguig City. Ito po yung particular niyang post sa X account niya. Ceasefire my put. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gyera? Toyga ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. I really don't mind the investigation. Ayon naman kay Cayetano. Basta patas lang. So concerned po yan ng buong Senado at ng mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilang din kay Senator Lacson and ayaw ng maraming senador na may gulo. Wow! Biglang ayaw na ng maraming senador na may gulo pero nung nakaraan, sila ang gulo-gulo. Lacson has turned over evidence of the allegedly anomalous infrastructure projects to the Ombudsman. Nakarang araw yan, mga tol. Kaya sa post niya, malicious pero delicious. Bumigay na yata
kung ano-ano pang pinagsasasabi. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman will be exposed. Sa post po iyan ni Senator Lacson sa X account niya. We are looking at cases of plunder, malversations, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa ni Lacson. Aba, kung ito'y matutuloy, plunder, 4 na sila. Pag nagkataon, finally, mabubuo na po yung BJMP. Bureau of Jail Management and Penology, sa loob, may BJMP pa rin. Sino? Si Bong, Jinggoy, Marcoleta, at if ever, ito pong si Peter Cayetano. Ang gusto natin, unahin, lahat muna ng oposisyon, no? O sabi ni Cayetano, rather, ang gustong unahin, lahat muna ng oposisyon. So kung sasabihin, Pangulo para sa lahat, let's give him the benefit of the doubt. Hindi naman totoo yan. Si Bong Revilla nga, nakakulong na, hindi naman oposisyon. But nasa action wala sa salita, di ba? So kung iisa-isahin kaming mga oposisyon, tapos sasabihin ni Senator Lacson, kita mo hindi guilty, etc., siya lang namimili. Anyway, sa pagkahaba-haba pa rin po ng balita na yan, dito pa rin po yan babagsak sa huli. Ito pong interview, napakahalaga po nito kasi dinidetalye na dito ni Senator Lacson. Pasulyap po ito sa mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng di umano'y anomalies diyan po sa flood control projects sa City of Taguig. Pakinggan po natin. Ito pong naging interview kay Senator Lacson, mga tol. Para malaman natin ang ilan sa mga detalye nung sinasabi mga ghost project daw sa lungsod ng Taguig. Nakakaano yan. Sabi nga, delicious details. Gusto ko malaman yung delicious details. Malicious and delicious. Mali daw tsaka delicious. Nasa linya na natin si Senator Panfilo Lacson. Senator Ping, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Magandang umaga Joel, magandang umaga Weng, magandang umaga sa atin lahat. Opo, yung pinakabagong nailagay po ninyo doon sa inyong X account, Ceasefire My Foot. Ano ba ang basis kung bakit nyo po ito nilagay? Kasi tinatanggi na ho ni Senator Alan Cayetano na siya daw po'y humingi ng ceasefire. Yan na nga ang tanong ko sa aking mga kasamahan. Nung nag-caucus kami last Wednesday, after ng aming session. Kasi after ng session, may caucus kami, may fellowship kami mga majority. So, na-bring up yan na merong sinabi na kung pwedeng ceasefire muna, magtrabaho na lang. Ang unang tanong ko nga may sincerity ba? Yun ang unang tanong ko na hindi rin lang masagot. So, ito na nga yung lumalabas. Nasaan yung sinceridad kung nag-offer ka ng ceasefire, pagkatapos sa unang pagkakataon, By the way, tinatanggi ni Alan Peter Cayetano, wala daw siyang sinabing ceasefire. Ito ngayon, sinasabi ni Senator Lacson, nag-offer ng ceasefire. Kanino kayo naniniwala, mga tol? Kay Mayumi o kay Malakas? Kay Mayumi o kay Makisig? Paki-comment nyo nga kung kayo kanino naniniwala. Nakatanggi-tanggi mo. Yun na nga yung tanong ko sa kanila And I'd rather believe yung mga kasama ko sa majority than kung sino yung tumatanggi. Dahil alam mo, nagsimula ito Wednesday last week pa na after ng aming impeachment trial. Remember, wala pa kaming session noon After ng impeachment trial, inisa-isa niya, inikutan niya na yung aking ilang, hindi ko na babanggitin ng mga pangalan dahil wala akong permiso para banggitin. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Sino-sino kaya yung iniikutan na yan ni Alan Peter Cayetano? Hindi kasi sinabi dito ni Senator Ping Lacson Gentleman kasi itong si Ping Lacson at syempre merong sense of delikadesa ito. Kumbaga, kung ano man yung napag-usapan bilang lalaki, bilang makisig, bilang malakas, hindi mayumi, hindi niya idadaldal yon, Hindi niya idadaldal kung sino. Pero sana kinalaunan, malaman natin kung sino-sino yung mga senador na di umano'y kinausap nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi pagka ganyan, nagbabatuhan ng mga akusasyon ng dalawang senador, sa totoo lang mga tol, parang lalong bumabagsak ang
ang integridad ng Senado eh. Although sa puntong ito, syempre kumakampi tayo kay Senator Lacson dahil siya'y laban sa korupsyon. Pero hanggat maaari sana wala yung mga ganyang bangayan sa mga senador, ano? Ngunit, syempre, hindi pa rin mawawala. Ikaw ba naman, questionin yung integridad mo. Pangalawa, kung meron ka naman talagang basihan na ipupunto nga dyan mamaya sa interview na yan, na hindi porket senador ka, kasamahan ka, eh hindi ka na pwedeng salingin ng kapwa mo senador. Maganda yon. Yun naman ang pinaka, kumbaga, silver lining dito, no? Hindi magandang nakikita natin ang mga senador nagbabangayan, pero sa isang punto, dahil sa mga bangayan na yan, nahahayag kung sino po yung mga merong kontrobersiyang senador. At sana hindi lamang akusasyon kung hindi humugot talaga ito sa kaukulang ebidensya na ako'y talagang excited na malaman sa hinaharap. Kapag ka ang ombudsman nagpatuloy sa pag-iimbestiga nila rito, malalaman din po natin yan kinalaunan kung aakit sa korte at syempre, yung mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing, ito naman ay maglalantad kung totoo o hindi sa harapan ng publiko, syempre, itong mga bintang kay Senator Cayetano.